Purihin ang Diyos, mga kapatid ko, at sa muli ay nandito naman tayo sa ating pong pangangaral online, sa ating pong pangaral ng salita ng Diyos. Nung last Thursday ay hindi po tayo nakapag-live dahil nakiramay tayo sa ating kasamang pastor na yumaon si Pastor Rodolfo Saldivar ng Bicol. Matalik nating kaibigan, kaya tayo po ay umuwi ng Bicol upang makiramay sa kanilang kapigatian. Praise God, tayo po ay sa ating pagpapatuloy mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Mapagpalang Ama, Diyos na aming tagapagligtas, sa iyo kami lumalapit upang hingiin ang iyong gabay at patnubay sa pangangaral at pagtuturo po ng iyong mga salita. At minsan at muli, dakilang Diyos, ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa karamdaman na sa panahon na kami lumapit at dumalangin sa iyo. Lord Jesus, dalangin ko rin sa ngayon ang complete recovery ni Rick de la Cruz, Panginoon, at tanggapin niya ang kagalingan. Gayun din po, dakilang Diyos, at dalangin ko ang aking pamilya at mga anak ay pagpapalain mo, Panginoon. Siniboy, Lord, complete healing, Panginoon, sa Bicol. Gayun din po, dakilang Diyos, dalangin ko ang aming bansa. Ikaw ang magbibigay ng kapayapaan. Anumang gawa ng kaaway laban sa aming bansa ay hindi po magtatagumpay. Lord, pagpalain mo ang bawat kapatid ko, mga kapwa ka manggagawa na nangangaral ng iyong salita, pagpapalain mo, Panginoon. Lord, i-bless mo ang financial blessings para kami ay lalo pang makagawa ng maraming gawaing paglilingkod sa iyo, Panginoon. Mga krusada and mga cell group at marami pang activities na aming magawa para sa kapurihan ng iyong pangalan. Lord, i-bless mo ang bawat isa. I-bless mo ang nakikinig. Pagpalain mo siya, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Pagalingin mo sila, dakilang Diyos. Gabayan at patnubayan. Lord, i-bless mo ngayong gabi ang pangangaral at patuturo ng iyong salita. Your name be great, I pray in Jesus' name. Amen. So, purihin ang Diyos. Mga kapatid, ang ating pong pagtatalakay tungkol po sa salita ng Diyos ay napakasensitibong topiko ito, mga kapatid, na ating pong ilalahad ngayong gabi. Praise God. Kaninong tinig ang narinig ng bautismo ng Panginoon sa ilog ng Jordan? Kapag ang topikong ito ay ating pong tinatalakay, nandoon kagad ang tanong na sino yung tinig? Sino yung nagsalita? Mga kapatid, no po. Pero hindi po kanilang nakukuha yung layunin ng bautismo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na nila nakukuha yung layunin bakit ang Panginoong Hesukristo ay nagpabautismo. Una po, ang Panginoon nagpabautismo upang maging huwaran sa pagganap ng katuwiran. Katulad ng sinabi dito, mga kapatid, sa talatang 15, ang Panginoong Hesus ay nagsabi kay Juan na payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katuwiran. Kaya ang bautismo na ginanap ng Panginoon doon sa ilog ng Jordan ay pagganap ng buong katuwiran. Alalahanin po natin, water baptism na ginawa ng Panginoon doon sa ilog ng Jordan ay hindi po ito paghayag ng tatlong persona ng Diyos. Opo, hindi po. Napakalaking pananagutan po ng isang mangangaral na kapag kanyang ipapalagay na ang bautismo na naganap doon sa ilog ng Jordan kay Kristo ay
nandoon anya yung tatlong persona ng Diyos. Hindi po. Kasi ang bautismo, pagpabautismo ng ating Panginoong Jesucristo, naganap doon sa ilog ng Jordan ay pagbibigay po ng halimbawa na dapat nating tularan. Una, si Kristo po ang tagapagligtas. Hindi po kailangan na si Kristo ay bautismohan at hindi po si Kristo sakop ng batas ng bautismo. Sapagkat siya yung tagapagligtas eh. Ang bautismo ay para sa mga taong dapat maligtas. At dapat angkinin ang kaligtasan pangako ng Diyos. Yun ang layunin ng bautismo. Ngunit, bakit nagpabautismo ang Panginoon? Opo. Bago nabautismohan ang mga tao, ang Panginoon muna ang unang nagpabautismo para maging halimbawa na dapat nating tularan. Ayon sa sinabi ni Apostol Pedro, 1 Peter chapter 2 verse 21, ay ganito po ang sinasabi po ng Biblia, mga kapatid. Ang pagkasulat po ay ganito. Praise God. Okay? Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Kaya yung pagpabautismo ng Panginoong Jesucristo, hindi para si Kristo ay bautisman upang maligtas. Hindi si Kristo ay binautisman para siya ay maging banal. Kundi si Kristo po ay nagpabautismo upang siya po ay maging huwaran sa atin. Opo, yan po ang una. Ang pangalawa, yung pagbaba ng Espiritu ng Diyos, katulad sa anyo ng kalapati, yun po ay hindi paghayag ng ikalawang persona. Mali po sila dun eh. Maraming mga mangangaral na darating pang araw mananagot sila sa ating Panginoon. Ang layunin po ng pagbaba ng Espiritu ng Diyos at lumapag kay Kristo Jesus, yun po ay palatandaan para kay Juan. Oo, ang sabi po ng nagutos kay Juan, ang sino mang makitaan mo na babaan ng Espiritu Santo, siya yung magbautismo sa Espiritu Santo. Yun po ang layunin noon, hindi po yung pag nandoon kanya yung tatlong persona ng Diyos. Malaking kamalian po yun, mga kapatid. Opo, oo. Ang iyon, mababasa natin yan dito po sa John chapter 1, verse 30 and 33. Oo. At siya'y hindi ko nakikilala, datapat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makitaan mong babaan ng Espiritu at manahan sa Kanya, siya nga ang magbabautismo sa Espiritu Santo. Yun po ang layunin, mga kapatid. Hindi po paghayag ng tatlong persona ng Diyos. Kasi mga kapatid, una po, mga kapatid ko, alisin po natin sa ating puso't isipan, wala pong tatlong persona ang Diyos. Ang paniniwalang tatlong persona ang Diyos ay labag sa batas ng Diyos, labag sa doktrina ng Diyos. Wala tayong magagawa. Yun ang turo ng unang reliyon. Yun ang turo ng mga pastor na nauna sa atin. Ng mga pastor, mga bishop, mga ministro na nauna sa atin, yun po ang kanilang aral na narinig na tanggap. Oo. Kaya nga mga kapatid, no po, yung itinuturo po natin, hindi po ito bagong doktrina. Tayo lang po ay naglalahad ng katotohanan ng doktrina ng Biblia. Opo. Ang ano naman kaya ang layunin ng tinig na narinig, mga kapatid ko? Kapag itong tinig na narinig, laging unang itatanong, hindi po inaalam kung anong layunin ng tinig. Bakit may tinig? Anong layunin ng tinig? Ang kanila kagad ibubungad na itatanong, sino yung tinig? Oo. Kasi ang tinig, okay. So ang tinig na narinig ay kanino ba tinig? At anong layunin ng tinig? Kung ating pong pag-aaralan, yung tatlong talata na sinasabi ng Biblia, dito po sa talatang Mateo Kapitulo 3, talatang 17, at narito ang isang tinig na mula sa langit
na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siyang lubos kong kinalulugdan. Natatatak kagad sa puso't isipan ng mga nagbabasa ng Biblia na yun ay tinig ng Diyos o tinig ng Ama. Kasi doon sa salita na, ito ang sinisinta kong anak. Pero kung ating pong pag-aralan mga kapatid, clear, hindi natin sinisira ang talatang ito. Atin lang pong binibigyan ng liwanag. Sa talatang ito, dito po sa Mateo Kapitulo 3, talatang 17, wala po doong kung sinabi kung sinong nagsalita. Hindi po sinabi doon na ang Diyos ang nagsalita o yung Ama ang nagsalita. Wala pong ganon. Basta't ang sabi dito, at narito isang tinig mula sa langit ang nagsasabi. Tinig mula sa langit nagsasabi. Hindi sinabi doon kung kaninong tinig yon. Kaya lang, nagiging understand na yun ay Ama dahil sa sinasabing ito yung sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Mga kapatid, Ama, dahil sa sinabi niyang ito yung sinisinta kong anak, automatic, Ama siya. Ngayon mga kapatid, kung pag-aralan po natin ang bago natin ituloy ang pagpapaliwanag kung kanino tinig iyon at kanino nanggaling ang tinig. Alamin muna natin kung ano ang layunin ng tinig na narinig. Kasi may layunin eh. May layunin ang pagpabautismo ni Kristo para maging halimbawa sa atin. Kasi kung hindi tayo mabautismuhan, hindi tayo maliligtas. Opo. So may layunin po para sa kaligtasan ng tao. May layunin po ang pagbaba ng Espiritu ng Diyos kay Kristo, sapagkat si Kristo po ang dumapo sa Kanya at bumaba sa Kanya ang Espiritu ng Diyos sa anyo ng kalapati, nang ibig sabihin, sabi ng tinig, nag-utos kay Juan, ang sino mang makitaan mo nababaan ng Espiritu ng Diyos at manahan sa Kanya, siya yung magbautismo sa Espiritu Santo. So may layunin. Kaya kung sino man ang walang Espiritu ni Kristo, siya hindi kay Kristo. May layunin po. Ngayon ang tinig po na narinig doon sa langit, ano ang layunin? May layunin yun eh. Bago natin tanungin kung sino yung nagsasalita, kanino nanggaling ang tinig, alamin muna natin kung ano ang layunin ng tinig. Yan. Dapat nalalaman po natin. Marami pong mga pastor, ministro, mga kapatid, hindi po nila tinatalakay itong talakayang ito. Ano ang layunin ng tinig? Tingnan natin mga kapatid. Dito po sa Matthew chapter 3 verse 17, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Ngayon, kung pupunta tayo dito sa Mateo 17, talatang 5, ganito po ang ating mababasa mga kapatid ko. The same word, ngunit may layunin. Samantalang nagsalita pa siya, Matthew 17:5, narito ang isang maningning na alapaap at lumilim sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa mga lapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Parihas. Siya ang inyong pakinggan. So may layunin po. Opo. At Luke chapter 9 verse 33, the same word, mga kapatid ko. 39-33, ganito po ang ating pong mababasa. At may tinig na nanggaling sa palapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, ang aking hirang na siya ang inyong pakinggan. Ang ibig sabihin natin dito mga kapatid ko, ano po ang layunin ng tinig? Ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan, siya ang inyong pakikinggan. Ang layunin po ng tinig doon, mga kapatid, na siya kong kinalulugdang anak, hindi para mahayag po yung ama at mahayag ang anak. Kasi
Ang Ama po, matagal na po yang nahayag. Sa pasimula pa ay nahayag na po yung Ama. Oo. At kung ang pag-usapan po natin kung sino yung Ama, ang Panginoon mismo ang nagpapaliwanag niyan nang sabi ni Kristo, kapag nakita ninyo ako, ay nakita na ninyo ang Ama. Kaya nakita na pala ang Ama eh. Bagamat bawal na makita ng tao ang Diyos o ang Ama, pero wala tayong magagawa kung ang Diyos, kung lulubin ng Diyos na magpapakita siya, makikita siya. Mga kapatid, sino yung Ama, mga kapatid? Ang sabi ni Kristo, kung ako'y nakita ninyo, ay nakita na ninyo ang Ama. So maliwanag yan eh. Hindi po kung sinong apostol ang nagsasalita niyan. Hindi pastor, hindi ako. Kundi atin lang pong inihayag ang sinasabi ng Panginoon. Kaya doon po yung sinasabi na ito ang sinisinta kong anak na siya kung lubos na kinalulugdan, siya ang inyong pakikinggan. Ano ba yung dapat pakinggan natin kay Kristo Jesus? Ang dapat natin mapakinggan kay Kristo Jesus, ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama sa langit kung hindi sa pamamagitan ko. So walang ibang daan. Hindi yung dating daan, mga kapatid, hindi po yun. Hindi yung tamang daan ng Iglesia ni Kristo, hindi po yun. Sapagkat ang sabi ni Kristo, ako ang daan, hindi yung Iglesia ni Kristo. Hindi yung dating daan ni Soriano. Mga kapatid, ang sabi ni Kristo, ako ang daan. Kaya siyang dapat natin pakinggan ayon sa layunin po ng tinig. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. At ano pang sabi ni Kristo? Ang nakakita sa akin, kaya sabi ng Biblia, siya ang inyong pakinggan. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Kung nakita ninyo ako, ang wika ng Panginoong Yesus, kung nakita ninyo ako, ay nakita na ninyo ang Ama. Sapagkat ako at ang Ama ay iisa. Hindi po dalawa, mga kapatid. Kapag ating pong isipin ng Ama at ang Anak ay dalawang persona, nagkakamali po tayo. Hindi tayo makarating sa kaligtasan pangako ng Diyos. Hindi tayo makarating sa katotohanan ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat ang Ama at ang Anak, iisa lang po yan, hindi po yan dalawa. Okay, may nagtatanong, bakit pastor, kung isa lang yan, bakit si Kristo tumawag sa Ama? Yun lagi ang tanong eh. Bakit si Kristo nanalangin sa Ama? Mga kapatid, ang pananalangin po ni Kristo sa Ama, mga kapatid ko, yan po ay halimbawa na dapat nating tutularan. Opo. Sabi ni Kristo sa Mateo Kapitulo 6, talatang 9, kung manalangin kayo, hindi kasama kanyang sarili. Hindi sinabi ni Kristo na kapag manalangin tayo, o kasi nananalangin siya sa Ama kung may Ama siya. Pero ang sabi ni Kristo, kung manalangin kayo, ay ganito, Ama namin na nasa langit ka, kayo hindi ako. Kaya yung panalangin po ni Kristo, na Ama namin nasa langit ka, mga kapatid, halimbawa lang po yan. Bakit? Kasi si Kristo po yung Ama na dapat magbigay ng halimbawa na dapat nating tutularan. Ang Ama ang number one example o himplo sa kanyang mga anak. Mga kapatid, hinubad ni Kristo yung kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagka-Ama, at nakitulad sa mga tao. Ano ang layunin ng Panginoon? Bakit siya nakitulad sa tao? Para bigyan tayo ng huwaran o halimbawa na dapat nating tularan. Ama namin, nasa langit ka. Sino po yung Ama na nasa langit? Alam niyo po, kung ating pong pag-aralan, nung nandito pa ang Panginoon sa lupa, kasama ng mga lagad, hindi po sila nananalangin. Hindi po sila nananalangin, hindi sila nag-aayuno. Kaya tinuturuan sila ng Panginoon kung ano ang dapat na pananalangin. Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Katunayan po, yung sasambahin pangalan ay pangalan ni Jesus. Oo.
sambahin ang pangalan. Ama namin nasa langit ka. Bakit? Nang ang mga alagad ay nagpasimulang manalangin nung si Jesus po ay nasa langit na. Kaya yung Ama namin nasa langit ka, kay Jesus tinutukoy po yan, mga kapatid. At sambahin ang pangalan mo, si Jesus po ang dapat nasasambahin. Ang lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, ay luluhod o sasamba kay Jesus. Ibigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Mga kapatid, dito po sa John chapter 6, mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon ay, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumampalataya sa akin ay hindi mauuhaw. Bigyan mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Kaya kapag lumapit tayo kay Kristo, Jesus is our provider. Siya po yung Ama, mga kapatid. Okay? Sino po yung tinig? Sino po yung tinig? Kanino yung tinig? Dito na po tayo. Ito yung inaantay po. Kaninong tinig ang narinig ng bautismo ng Panginoon sa ilog ng Jordan? Ang tinig po na narinig ay ganito. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan sa chapter 17:5, Luke 9:33-35. Siya ang inyong pakinggan. Opo. Okay. Si Kristo ang dapat nating papakinggan. At kanino po ang tinig nanggaling? Kanino ang tinig na nanggaling? Very excited tayo mapakinggan. Ang tinig na ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Ito po ay tinig ng Panginoong Hesukristo. Siya po yung binautismohan at sa kanya rin po yung tinig. Marami pong hindi sasang-ayon. Okay, tingnan po natin. Kung ikaw po ay totoong naglilingkod sa Diyos at kung totoong ikaw po ay studyos sa pagbabasa ng salita ng Diyos, aagree ka sa akin. Maniniwala ka sa akin. Bakit? Mga kapatid, isa lang po ang Diyos. Amen. At ang Diyos na ito, na nag-iisang Diyos, siya po ang Diyos ni Abraham. At itong Diyos ni Abraham, siya po mananatili magpakailan-kailanman. Amen. Kung ikaw po ay tao ng Diyos, mangangaral ka ng Diyos, ikaw ay nangangaral para maligtas ang tao, makikinig ka at agree ka sa aking itinuturo. Na ang tinig na narinig sa langit ng bautismo ng Panginoon, ito po ay tinig ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang tinig na ito ay biglang narinig. Wala pong, hindi po sinabi ng Mateo Kapitulo 3, talatang 17, ng tinig na yun ay tinig ng kung sino. Basta't dumating ang tinig na nagsasabi. Ang tinig ay dumating at nagsasabi. Ang sabi doon, ulitin po natin, praise God. Okay. At narito ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi. Tinig mula sa langit. Kung ating pong pag-aralan, madalas po, mga kapatid, si Apostol Pablo nakarinig ng tinig galing sa langit at tinanong siya ni Pedro, sino ka, Panginoon? At ang sabi ng tinig, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Gawa Kapitulo 9, talatang 1 hanggang 5. Yung tinig na narinig ni Pablo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Yun po ay ang tinig ni Kristo. Tinig galing sa langit. Okay po. Okay, si Kristo yun. Ngayon, pagdating po dito, yung sinabi ko na ang tinig na yun ay tinig ni Kristo. Tingnan po natin. Exodo Kapitulo 3. Pasimula tayo dito sa talatang 4.
At nang makita ng Panginoon na panunuorin niya, okay, sa talatang 3, at sinabi ni Moses, nung makita ni Moses ang mabuti pa, ay talatang 1, inalagaan nga ni Moses ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan, na saserdote sa Midian, at kanyang pinapatnubayan ang kawan sa likuran ng ilang at napasa bundok ng Diyos ng Huri. At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa isang ningas na apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, at siya'y nagmamasid. At narito ang kahoy na tiningas sa apoy, at ang kahoy ay hindi natutupo. At sinabi ni Moses, ako'y liliko ngayon at tingnan ko itong dakilang panuurin kung bakit ang kahoy ay hindi natutupo. At nang makita ng Panginoon na panunurin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moses, Moses. At kanyang sinabi, narito ako. Talatang 5. At sinabi, huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang iyong pangyapat at sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay banal na lupa. So, ang nakipag-usap kay Moses doon po sa disyerto, sa isang mababang punong kahoy na nag-apoy, nakipag-usap kay Moses ang Diyos. Sino po ang Diyos na ito? Okay, sa talatang 13, at sinabi ni Moses sa Diyos, narito pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan, ano ang sasabihin ko sa kanila? Ang wika ni Moses sa Diyos. Sa talatang 14, at sinabi ng Diyos kay Moses, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Amen. At sinabi sa talatang 15, at sinabi pa ng Diyos kay Moses, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakalaala sa lahat ng mga lahi. So ibig sabihin po mga kapatid ko, ang Diyos na nakipag-usap kay Moses sa mababang punong kahoy, na ang pangalan niya ay si Ako Nga. Ang pangalan ko ay si Ako Nga. Ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, na si Ako Nga. Mga kapatid, ito pong Diyos na nagsalita kay Moses, ito po yung Diyos na nagsalita doon sa Mateo Kapitulo 3, talatang 17. Sana naunawaan po natin. Yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, yung Diyos ni Moses, ay siya po yung Diyos na nagsalita doon sa bautismo ni Jesus. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. At ang sabi doon mga kapatid, ito pong Diyos ni Moses, ni Isaac, ni Jacob, ni Abraham, na ang sabi na ang pangalan ay si Ako Nga. At kung ating pong titingnan po dito po sa Magandang Balita Biblia, ang sinabi po dito ni Jesus, mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si Ako Nga. So ibig sabihin po, yung Diyos na nagsalita kay Moses sa mababang punong kahoy na siyang Diyos ni Abraham ay walang iba kundi si Kristo. Mga kapatid, yan po ang katotohanan. Itinuturo ba yan ng mga ministro? Hindi po. Itinuturo ba yan ng mga pari? Hindi po. Itinuturo ba yan ng maraming bishop sa mga panahon natin? Hindi po. Mga kapatid, kung hindi po natin tatanggapin at paniniwalaan na ang Diyos na nagsalita kay Moses
ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob ay si Kristo. Ang sabi ni Kristo, kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan. Mga kapatid, ibig sabihin po, walang pag-asa ng kaligtasan ang taong hindi naniniwala kay Kristo na siya po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Sa mga kapatid, kanino po ang tinig na narinig ng bautismuhan ang Panginoong Hesukristo? Ang tinig na narinig ng bautismo ng Panginoong Hesukristo ay ang tinig ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kay Kristo po ay walang imposible. Lahat sa Kanya ay posible. Katunayan po, mga kapatid, inangkin ni Kristo na siya po si ako nga na Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac. Katunayan, mayroon pong sinabi si Kristo, mga kapatid, ang sabi ni Kristo na John 8:58, ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Praise God. Okay? John 8:58. Okay. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ang sabi ng tinig na nakipag-usap kay Moses, ako yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, na si ako nga. At ang sabi ni Kristo, hindi pa ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ako, kung hindi kayo maniniwala ang wika ni Kristo, kung hindi kayo maniniwala na ako ay si ako nga, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sa King James Version, ganito po ang pagkabasa. Sa Tagalog King James Version ay magkaiba ang pagkakasabi. Kaya minsan ito pong mga translator ay hindi po sila accurate magsabi ng katotohanan. But sa English Version, ganito po ang ating mababasa. I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. If ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Kung hindi kayo maniniwala na ako ay si ako nga, I am He, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. If ye believe not that I am He, yun ang Diyos ni Abraham. I am He. Before Abraham, Jesus said, I am He. I am. Before Abraham was I am. Mga kapatid. So, sino yung tinig? Kanino yung tinig na nagsasalita? Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugan. Mga kapatid, yun po ay tinig ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Tanong po natin. Amen. Sino ba si Kristo? Ang tanong, mga kapatid, lagi po, kaya hindi po matanggap-tanggap ng nakakarami. Alam niyo po, mga kapatid, ang paniniwalang ang Diyos ay siya yung Ama at ang Ama ay siya yung Diyos na hindi si Kristo. Yan po ang paniniwala ng mga Iskriba at Parsiyo. Kapag naniniwala tayong mayroon lang iisang Diyos at ang iisang Diyos na yan ay ang Ama at hindi po si Jesus, yan po ang paniniwala ng mga Iskriba at Parsiyo. Walang masama na tayo pa'y maniwala sa iisang Diyos. At ang Diyos na yan ay Ama at ang Ama na yan ay ang Diyos. Walang masama doon. Ngunit, nagkakaroon lang na malaking problema kapag ang Diyos Ama na yan ay hindi si Kristo. Kinakailangan, naniniwala tayo sa Diyos, naniniwala tayo sa Ama, na ang Diyos at Ama na yan ay walang iba kundi si Kristo. May sinasabi po ang Biblia na hindi ka magkakaroon ng Ama kung wala kang anak. Kung itanggi mo yung anak, itinanggi mo yung Ama. Kapag tinanggap mo yung anak, may Ama ka. Bakit?
Ako ang wika ng Panginoon na dapat nating pakinggan. Ako at ang Ama ay iisa. Itong mga magagaling magbasa ng Biblia na kung tawagin mga bishop, doktor, pero mga kapatid, yun ang sinabi ni Pablo na laging nag-aaral, ngunit hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. They are doctor of divinity. They are doctor of theology. Nag-aral pa sila sa mga matataas na pinag-aralan. Pero ang sabi ni Pablo, laging nag-aaral, ngunit hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Kapag hindi po natin tatanggapin ang pagka-Diyos Ama ni Kristo, hindi po tayo makarating sa katotohanan. O, laging sinasabi, Pastor, kung si Kristo yung Ama, bakit siya tumawag sa Ama? Yan. Alalahanin po natin, yung pagtawag po ni Kristo sa Ama ay pagbibigay po ng halimbawa sa atin na kanyang mga anak. Opo. Ang number one po na nagbibigay ng huwaran at halimbawa sa kanyang mga anak ay ang Ama. Mga kapatid. Ang Ama po ang nagmamalasakit sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Ang Ama po ang nagbibigay ng halimbawa, example sa kanyang mga anak. Yes, to God be the glory. Opo, ang Ama po ang nagmamalasakit sa kalagayan ng kanilang mga anak. At ginawa po ni Kristo ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang mga anak, pagbibigay ng halimbawa, pagliligtas, at pag-provide ng pangailangan. Kay Kristo Jesus po yan matatagpuan bilang Ama. Okay, tanong po natin, bago po si Kristo binautismuhan, sino po si Kristo? May mga nagsasagot, si Kristo ay nasa sinapupunan ng Ama. Opo. Remember, ang Diyos po ay hindi po nanganganak. Tandaan po natin yan. Kailanman po, wala pong sinabi sa Biblia na ang Diyos ay nanganak. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu at ang Espiritu po ay hindi nanganganak. Tanong, bakit si Kristo anak ng Diyos kung hindi siya nanganak? Hindi po nanganganak. Katulad po, lagi kong sinasabi yan, mga kapatid. Si Kristo po, kung bakit siya tinawag na anak ng Diyos, sapagkat ang sinabi, sa Biblia po, from Matthew to Revelation, mayroon tayong mababasa na si Kristo ay tinawag na anak ng Diyos. Amen. Ngunit, bago po tinawag si Kristo na anak ng Diyos, ito yung history, mga kapatid. Luke chapter 1, verse 34 and 35. Papakinggan po natin, dito po nagsimula na si Kristo po ay tinawag na anak ng Diyos. 34. 33. At siya'y maghahari sa kanya Jacob, magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. 34. At sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyari ito? Sa ako'y hindi nakakilala ng lalaki. 35. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyong Espiritu Santo. Amen. At liliman ka ng kapangyarihan ng kataasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Tatawaging anak ng Diyos. Hindi sinabing ang banal na bagay na ipapanganak ay anak ng Diyos. Hindi po ganon. Mga pastor, mga ministro, pari, hindi po sinabi ng anghel kay Maria ng bagay na ipapanganak ay anak ng Diyos. Ang sabi po ng 35, ang banal na bagay na ipapanganak si Jesus ay tatawagin anak ng Diyos. Kung iyan po na ipapanganak ay anak ng Diyos, hindi na kailangan ang salitang tatawagin anak ng Diyos. Bakit? Hindi mo kailangan tatawagin anak ng Diyos yan. Bakit? Anak ng Diyos yan eh. Sana po, mga kapatid ko, mga kamanggagawa, itong aking discussion, itong aking paglalahad ng araling ito, hindi para tayo ay siraan natin ang naunang turo sa atin, kundi itinutuwid natin.
Hindi lahat ng mga nangangaral ay aral ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Ito maliwanag, mga kapatid. Kaya sinasabi ng Biblia, si Matthew nagsabi na mapalad ka, Simon. Ano ang pagkakilala mo sa Kristo? Anong sabi ni Simon? Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Di ba? Sa Matthew chapter 16, verse 16, verse 15, at sinabi sa kanila, "Tatapat anong pagkakilala ninyo kung sino ako?" Sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Bakit sinabing anak ng Diyos na buhay? Kasi yung sinabi ng anghel, tatawagin anak ng Diyos. Hindi po si Kristo tinawag na anak ng Diyos kung hindi po sinabi ng anghel. Ang salitang anak ng Diyos, nagsimula po yan doon sa sugo ng Diyos na anghel, na si Anghel Gabriel. Ang banal na bagay na ipapanganak ay tatawagin anak ng Diyos. Kaya from Matthew to Revelation, may mababasa tayo na kasi Kristo anak ng Diyos, kasi tatawagin siyang anak ng Diyos eh. Pero ang katotohanan, hindi po siya anak ng Diyos, sapagkat ang nagkatawang tao po, hindi po anak ng Diyos. Ang nagkatawang tao po ay ang Diyos. Tingnan po natin, Isaiah 35. Ito yung sinasabi ng Biblia. Biblia po tayo nagsasabi, mga kapatid. Ito. Inyong palakasin, Isaiah 35 verse 3. Inyong palakasin ang mga mahinang kamay at patatagin ang mahinang tuhod. Inyong sabihin sa kanila na matatakoting puso, duwag. Kayo'y magpakatapang, huwag kayong mga takot. Narito ang inyong Diyos. Narito ang inyong Diyos. Narito ang inyong Diyos ay pariritong may paghihiganti, may kagantihan ng Diyos, siya'y paririto at ililigtas kayo. Sino po yung naparito? Sino po yung nagkatawang tao? Sino po yung tatawaging anak ng Diyos? Noong ang Diyos po ay naparito. Nang pasimula, siya ang salita, ang birbo. At ang salita, ang birbo ay kasama ng Diyos, at ang birbo ay Diyos. Tatanungin natin, nandun lagi, may tanong lagi eh. Ang salitang birbo at ang Diyos ay dalawa magkasama, hindi po. Hindi po pwedeng maghiwalay ang salita sa nagsasalita. Like me, nangangaral ako ngayon. Saan ba galing salita ko? Sa akin. Sapagkat ang birbo ay Diyos. At ang birbo na Diyos ay nagkatawang tao. In supporting verse, mga kapatid, 1 Timothy chapter 3 verse 16, "And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh." Sino po yung nahayag sa laman? Ang Diyos. Si Kristo po ay tinawag na anak ng Diyos nung ang Diyos po ay nagkatawang tao. Nung ang Diyos po ay nagkatawang tao, doon siya tinawag na anak ng Diyos. Mga kapatid, sino po yung tinig? Kanino nang galing ang tinig na narinig? Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugan. Iyon po ay tinig ng Panginoon. Wala pong sinabi kung sino ang nagsalita. Basta't ang tinig ay nagsasabi. At may isang tinig na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. At narito ang isang tinig mula sa langit, sa mga langit na nagsasabi. Narito ang mga tinig, Narito ang isang tinig mula sa mga langit. Narito ang isang tinig mula sa langit. Hindi sinabi kung sino ang nagsasalita, basta't may tinig na dumating at narinig. Ito ang sinisinta kong anak. Ang conclusion po natin, ang tinig na narinig na galing sa langit ay ang tinig ng Panginoong ng pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang tinig na yon ay galing doon sa Diyos ni Abraham.
na si ako nga. At ang sabi ni Kristo, kung hindi kayo maniniwala na ako ay si ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Iniulit po natin na ipinapaliwanag upang ating maunawaan na ang tinig na narinig sa bautismo ng Panginoong Jesucristo ay tinig mismo ng ating Panginoon. Okay. Kung ang tinig na narinig natin ay ang tinig ng Panginoon, dapat lang. Ano ang sabi ng Biblia, mga kapatid? Ang sabi natin, mga kapatid, ang Ama ay Diyos. Sabi natin. Pero si Kristo yan, mga kapatid. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan, mga kapatid. Titingnan po natin, John chapter 1 verse 18, mga kapatid. Ang sabi doon, siya ang nagpakilala sa Kanya. Siya rin mismo yung nagpakilala sa Kanya. Tingnan natin, mga kapatid, dito po sa John chapter 1 verse 18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Wala. Ang bugtong na anak na sa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Mga kapatid. Kaya kung ang tinig na narinig sa langit, yun po ay tinig ni Kristo sapagkat siya po ang nagpakilala sa Kanya. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Tinig po yun ng ating Panginoon sapagkat siya po ang nagpakilala sa Kanya. Amen. Mga kapatid, hindi po natin sinisira. Biblical po yan. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Titingnan natin, mga kapatid. Mayroon pang mga dapat nating uunawain, mga kapatid. Ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, dito po sa Hebreo Kapitulo 7, talatang 27. Tingnan natin, mga kapatid. Please, aralin po natin ito sapagkat ang nakasalalay dito sa ating pagtatalakay upang ating tanggapin at sampalatayanan ay ang ating pong kaligtasan. Kapag mali ang aral na ating tinuturo, kapag mali ang aral na ating sinasampalatayanan, bayan, mga kapatid ko, hindi tayo maliligtas. Hindi tayo ililigtas ng Panginoon. Tingnan po natin, Hebrews chapter 7 verse 27. At hindi hindi nangailangan araw-araw na maghandog ng hain. Nagaya niyaong mga dakilang saserdote, una-unay patungkol sa kanyang sariling kasalanan at saka patungkol sa kasalanan ng bayan, sapagkat ito'y ginawa niya minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Sino po yung handog? Si Kristo. Sino po yung naghandog? Si Kristo. Inhandog niya sarili niya. Nung ihandog niya ang kanyang sarili. Sino po yung handog? Yung sarili niya. Sino yung naghandog? Siya rin mismo naghandog sa sarili niya. Pupunta tayo doon sa Mateo 3:17. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Kaninong tinig? Tinig ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya ang nagpakilala sa Kanya. Mga kapatid. Katunayan po, ang pagka-Diyos ni Kristo ang nagsasalita. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Ipinahayag ni Kristo bilang Ama ang kalagayan ng kanyang pagiging anak. Mga kapatid, vice versa po yan, mga kapatid. Ipinakikilala ng anak, ipinakikilala ni Kristo bilang anak ang kanyang pagkaama. Ipinakikilala ng anak ang kanyang pagkaama. Paano ipinakilala ng anak ang kanyang pagkaama? Mga kapatid, Ama ko, sa mga kamay mo, ipinagtagubilin ko ang aking espiritu. Kumikilala siya, mga kapatid. Ano po? Lucas Kapitulo 23,
At ang talata po mga kapatid ay praise God, 46. Si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, Ama, sa mga kamay mo ipinagtagubilin ko ang aking espiritu, mga kapatid. At pagkasabi niya mga bagay ito ay nalagot ang kanyang hininga. Ipinakilala ng anak ang kanyang pagkama. Ama ko, sa mga kamay mo ipinagtagubilin ko ang aking espiritu. Siya ang nagpakilala sa kanya. At ang ama ay nagpakilala, ipinakilala niya ang kanyang pagiging anak. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulukan. Mga kapatid, siya ang nagpakilala sa kanya. Mga kapatid, si Kristo po ang tinig na narinig ng bautismo sa ating Panginoong Kristo. Sino po si Kristo? Alamin po natin. Si Kristo ba ay sinabi si Kristo anak ng Diyos? Bago si Kristo tinawag na anak ng Diyos, sino po si Kristo? Hindi po yan alam, hindi po itinuturo kasi nakapako ang isip ng maraming pastor, ng maraming pari at ministro na si Kristo anak ng Diyos. Hanggang doon na lamang si Kristo, na si Kristo ay anak lamang ng Diyos. Kaya hindi siya Diyos at hindi siya Ama sapagkat siya ay anak ng Diyos. Mga kapatid, marami pong nagkakamali. Bago po si Kristo tinawag na anak ng Diyos, sino po siya? Dapat alam natin yan eh. Jesus Christ was the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ was the same yesterday, Old Testament, today, the New Testament, and to come. Si Jesus Christ po yan. Sino si Kristo bago siya tinawag na anak ng Diyos? Ito po yung sinasabi ng Biblia. Revelation chapter 4 verse 8. Sino si Kristo bago siya tinawag na anak ng Diyos? Ito po ang sabi ng Biblia. Apokalipsis kapitulo 4 talatang 8. At ang apat na nilalang na buhay ay may 6 na pakpak bawat isa sa kanila. At may puno ng mga palibot at puno ng mga mata sa palibot at loob. At sila'y walang pahinga, araw at gabi na nagsasabi, Banal, 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 ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Sino po yung makapangyarihang Diyos? Siya yung nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Sino po yung makapangyarihang Diyos na sinasabi ng Biblia? Siya po ang makapangyarihang Diyos na nabuhay. Makapangyarihang Diyos na nabuhay. Sino po yung nabuhay? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya tanong, bago si Kristo tinawag na anak ng Diyos, ano siya? Sino po siya? Siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Kristo po ay tatawagin lamang pong anak ng Diyos. Pero ang katunayan, hindi po nanganak ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Mga kapatid, Revelation chapter 4 verse 8, Isaiah 9:6, ano pang sabi ng Biblia? Sino po si Kristo bago siya tinawag na anak ng Diyos? Opo, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ng alin ng bata ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at Pangulo ng Kapayapaan. Ang pangalan po ng bata ay tatawaging makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Sino po yan? Sino po yan? Ano ang pangalan ng bata? Ang pangalan po ng bata, ang sabi ng anghel, ang pangalan ng bata ay tatawaging Jesus.
At ang pangalang Jesus ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Sino po si Kristo? Bago siya tinawag na anak ng Diyos, siya po ay ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at Pangulo ng Kapayapaan. Mga kapatid, hindi po tayo magkakaroon ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng Amang Diyos kung hindi natin tatanggapin si Kristo ang Amang Diyos. Mga kapatid, hindi ko po ito ipinapangaral para kumbinsihin kayo. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ipangaral ang Ebanghelyo. At ang sinumang sasampalataya, hindi mapapahamak, kundi makakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito pong aral na akin pong itinuturo ay hindi po ito bagong aral. Ang aking naririnig ay huwag kang maniwala dyan kasi kulto yan. Sa demonyo yan. Mga kapatid, magkaroon po tayo ng pagsusuri. Ganyan din ako dati eh. Ang paniniwala ko na si Kristo ang Ama, si Kristo ang Diyos ay sa demonyo. Kulto. Yun ang paniniwala ko dati. But sinuri ko po ang Biblia. Iniyak ko po yan mga kapatid sa Panginoon. Nag-ayuno tayo sa Panginoon. Hindi tayo nagyayabang mga kapatid. 2 bisis tayo nag-ayuno ng 20 days. Amen. Para ating pong suriin ang salita ng Diyos. 2 bisis tayo nag-ayuno ng 20 days. 1 bisis po tayo nag-ayuno ng 30 days. Para ating pong suriin. At 1 bisis po tayo nag-ayuno ng 40 days. Mga kapatid, hindi tayo nagyayabang. Sinasabi natin yan para buksan sa atin ng Diyos ang kanyang katotohanan. Maraming bisis po tayo nag-ayuno ng 3 araw, 7 araw, 10 araw, mga kapatid. Pero mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon. Hindi para tayo magmamayabang. Hindi para tayo magmamalaki. Hindi para tayo magmamataas. Ang nagmamataas ay ibabagsak ng Diyos. Sinasabi natin ito sapagkat hindi tayo nagsisinungaling. Mabuti po ang Panginoon. Ang sino po, kaninong tinig ang narinig ng bautismo ng ating Panginoong Hesukristo? Yun po ay tinig ng pagka-Diyos ni Hesukristo. Si Kristo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Katunayan po, marami pong mga nangangaral sa mga panahon ngayon, hanggang doon lang sila, si Kristo anak ng Diyos, si Kristo Diyos tagapagligtas. Ang ating mga kaibigan nga ng mga Islam nagkakaroon kami ng palitang usapan na si Kristo hindi sa kanila Diyos. Hindi tagapagligtas, hindi Ama. Si Kristo ay propeta lang sa mga kaibigan nating Islam. Oo, mga kapatid. So, sa mga iglesia ni Kristo, paniniwala nila, si Kristo ay hindi Diyos, hindi Ama. Sa Jehovah's Witnesses, si Kristo ay hindi Ama, maliit na Diyos. Sa mga kaibigan nating Seventh-day Adventist, mga Mormons, si Kristo ay ikalawang persona lang. Pero mga kapatid, ang katunayan sinasabi ng Biblia, si Kristo Jesus po ang makapangyarihang Diyos. Bago po si Kristo tinawag na anak ng Diyos, siya po ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Mga kapatid, kamangha-mangha at tagapayo ang ating Panginoong Kristo. Kanino po, ulitin po natin, kanino po ang tinig na narinig ng bautismo ng Panginoon? Si Kristo po yung pinabautisman. At mayroon siyang tinig na narinig sa langit. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Sinabi ng tinig yan. Sino po yung nagsasalita? Yun po ay tinig ng pagka-Diyos ng Panginoon. Ang nagsalita po dyan ay yung Diyos ni Abraham na si ako nga. At sinabi ni Kristo na ako ay si ako nga. Kung hindi kayo maniniwala na ako ay si ako nga, mapapahamak kayo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya mga kapatid,
kaninong tinig ang narinig ng bautismo ng Panginoon si Kristo? Yun po ay tinig ng pagka-Diyos ni Jesucristo. Bakit? Kung si Kristo ay Diyos, kung si Kristo yung Ama, bakit siya tumawag sa Ama? Mga kapatid, Pilipos Kapitulo 2, talatang 6 at 7, hinubad ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos. At siya ay nagkatawang tao. Siya ay nakitulad sa tao. For what purpose? Para tayo po ay bigyan ng halimbawa na dapat nating tutularan. Mga kapatid, next Thursday, bantayan po natin ang karugtong nito pong ating tinatalakay. Ulitin ko lang po, iiwan ko po sa ating pong pag-aaral ngayong gabi. July 25, kaninong tinig ang narinig doon sa bautismo ng Panginoon? Yun po ay tinig ng pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ito pong aking pong itinatalakay, what I said. Ito po ay ating pong mababasa po. Time will come sa isa pong libro, mga kapatid. Ano po? At ito po ay inapuro na ako ni Mrs. na ipasok na ito sa computer. But mga kapatid, bago po natin ito ay pinapasok sa computer for final para madala natin sa printing to become a book, mga kapatid, is atin pong ipinagpipray. So help me to pray, mga kapatid. Jesus Christ is the everlasting Father, the Almighty God, Counselor, Wonderful, and Prince of Peace. Siya po ay ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At last verse, ang sabi po ng Romans chapter 9 verse 33, ito po ang sabi po ng sabi ni Apostol Pablo, 9:33. Okay. Praise God. Gaya ng nasusulat, dahil dito'y kami pinapatay buong araw. Okay. Okay. Yes. Okay. 9:33, sorry. Gaya ng nasusulat narito, inilagay ko sa Sion ang isang batong katitisuran, batong pangbuwal, at ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapaya. Hindi po mapapaya ang inyong lingkod pagdating po ng araw, sapagkat nagtitiwala tayo kay Kristo. Jesus Christ is the everlasting Father, the Almighty God, the King of Kings, and the Lord of Lords, what the Bible said. Magandang gabi po, mga kapatid. Ano po? Maybe next Thursday, tatalakayin po natin, mga kapatid. Ang pananampalatayang ito ay maghatid sa atin sa kaligtasan. Do you believe this teaching from the Bible, mga kapatid? Kung atin pong pag-aralan, at ito naman ay nasa live streaming, pwede natin ulit-ulitin at babalikan, at magkaroon po tayo ng makatunang personal po. Akin pong ilalagay dito po sa ating sa dashboard ang aking pong number, at pwede po kayong tumawag para sa ilang mga katanungan. Magandang gabi po, mga kapatid ko. Tayo po'y manalangin. Ama namin na nasa langit ka, Panginoong Jesucristo, sambahin nawa ang pangalan mo. Tulungan mo kaming maunawaan ang iyong magandang plano para sa aming kaligtasan. Ikaw ang aming Ama, nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo. Panginoon, buksan mo ang aming puso't isipan. Sa panampalataya paglilingkod, dakila ka sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, gabayan mo kami, patnubayan mo kami. I-bless mo ang aming bansa, Panginoon. Marami kaming mga kababayan na nahirapan sa bagyo ng baha, Panginoon. Lord, tulungan mo sila. Ingatan mo sila. Ang ilan sa kanila may mga karamdaman. Lord, pagalingin mo. Maawa ka, Panginoon. At i-bless mo ang aming bansa, sapagkat kami kumikilala na ikaw ang aming Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aming mga buhay. Patawarin mo ang aming bansa, patawarin mo kami sa aming nagawang pagkakamali, pagkukulang, at pag-alinlangan, pagkakasala. Tulungan mo kami sa aming pangangaral at pagtuturo. Magpapagaling ka, magpapatawad ka, magliligtas ka, at magbibigay ka ng tagumpay.
Lord, maraming salamat. I-bless mo ang kapatid kong nakikinig ng iyong salita. Your name be great, I pray. In Jesus' name. Amen. So magandang gabi po mga kapatid ko. Ang biyaya ng Diyos ay sumaating lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.